Eto nga, mga sangkay, mayroon pong update. Sumulat po kay President Donald Trump ang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Ang tanong dito, mga sangkay, papansinin kaya? Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Ito, may update po tayo mga sangkay. Magbasa-basa po tayo ng update regarding po dito sa sulat papunta kay President Donald Trump. Nanghihingi ng saklolo ang kampo ni Tatay Digong para pumatulungan si PRRD na maisalba mga sangkay sa kamay ng ICC. Well, tingnan po natin kung ano mangyayari mga sangkay. Basahin po natin yan ngayon. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Okay. Tingnan natin itong balita mga sangkay. Ito kasi, post po ito ni Greco Belhica. Kung kilala nyo ito mga sangkay, ito po yung dating namumuno sa isang anti-corruption na agency. No? At ngayon mga sangkay, meron po siyang mensahe. Parang galing po ata ito sa kanya kasi kung titingnan po natin dito, ayan, nakalagay po dito. Former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, Greco Belhica. So, sa kanya galing. So, basahin natin mga sangkay. Ito po ay paghingi ng saklolo. Letter for President Donald Trump. His Excellency. Ayan po, March 25, 2025. Oh, nakarang pa to, mga sangkay pala. Mukhang ngayon lang ata ito ipinost, tama ba? Sabi dito, Your Excellency, ayan, nakalagay, President United States of America, His Excellency Donald Trump. It is with the utmost respect that I write this letter to you on behalf of the millions of Filipino people who support the former president, the former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. So tingnan natin kung ano magiging reaction dito ni Donald Trump. Ito yung kaabang-abang. During President Duterte's term, he implemented and delivered on his campaign promises against criminality. This translated to great assurance that drug lords and pushers were being dealt with, significantly reducing the crime rate in our country. The streets were safer. Well, ako mga sangkay, wala namang problema sa akin pagdating po sa pinatupad ni PRRD noon, yung war on drugs. Actually, mga sangkay, mas gusto ko nga po yun. Hindi po ako natatakot sa ganyan eh. Yung iba lang, mga sangkay, talagang mayroon po silang pinaghihimutok. Kasi nga po, mayroon daw mga nadaling iba, nadamay, na hindi naman po kasali. Kumbaga, mga sangkay, ako, hindi talaga maiwasan yun eh. Pero ang point naman doon, kung sino ang may gawang pulis, napanagot naman. Kagaya ng kay Kian, di ba? Napanagot. Kaya nga lang, sila Trillanes, ang tinumbok po nila dito, walang iba kundi si former President Rodrigo Duterte, na siya daw po yung utak, siya daw po dapat yung managot, hindi yung mga kapulisan, kasi yung mga kapulisan, inuutusan lang naman daw. Yun yung kanila, mga sanggay, but for me, walang problema dyan. Ako, mas gusto ko yun, kasi, alam nyo, at that time, talagang rampant po, halos, alam mo, nagbebenta na lang po ng pulburon sa gilid-gilid eh. Abutan na lang, ganun po kalala mga sangkay. Pagdating po ni Duterte, talagang nadali sila. At mayroon po akong kaibigan mga sangkay na nagbagong buhay dahil dyan. No? Ngayon, ito ang sulat. Anti-criminality and anti-corruption were the hallmarks of President Duterte's administration. Corrupt officials and crime leaders trembled in fear from his first day in office. As a former cabinet member of President Duterte and chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, I witnessed firsthand his dedication and action against corruption and crime. Okay? However,
In a twist of fate due to political persecution and maneuvers, President Rodrigo Duterte was unjustly arrested by the International Criminal Court despite its lack of jurisdiction. This was tied on the anti-drug operation implemented under his anti-criminality campaign, the very advocacy that propelled him to the highest office. Okay, mga sangkay. So, wala daw jurisdiction. Actually, may punto naman po siya dito. Yung ICC talaga, walang jurisdiction yan sa ating bansa. Kaso nga lang, ang Interpol, yung mayroon po tayong koneksyon. Member po tayo dyan. Maraming beses na po tayo nagpagtulungan sa Interpol, mga sangkay. Kagaya po yung pagkakasakote kay Tevis. Sino pa? Pagkakasakote po kay Guwaping. Diba, mga sangkay? Kung hindi dahil sa kanila, hindi daw po nahuli yung mga yan. Yun po yung reason. But ako naman, ang ano ko dyan, mga sangkay, kayang-kayang ipastop ni PBBM yun eh. Kahit po yung sabihin may Interpol na konektado sa ICC at wala tayong magagawa dyan. Kayang-kaya ni BBM yun. Kaya nga lang mga sangkay, paano niya tutulungan ang isang taong panay-banat sa kanya, nang babalahura sa kanyang pangalan halos everyday. 'Di ba? Paano niya tutulungan yun, mga sangkay? Ako, sabi ko nga sa inyo, mga sangkay, ang ginawa ni PRRD na pambabalahura kay BBM ang nagdala sa kanya sa ICC kasi kaya siyang proteksyonan ni PBBM eh. Kaya nga lang, paano mo proteksyonan ni PBBM na panay-banat sa kanya? Halos inaraaraw-araw po ang Pangulo, di ba? Makikita nyo yan, mapapanood po ninyo yan sa YouTube, sa social media, mga balitaan, kayang-kaya, lalo-lalo na po ngayon, mabilis po yung access ng information, di ba? So, eto, tama naman po yung sinasabi niya, yung wala daw jurisdiction ng ICC dito. Actually, kahit po si Donald Trump, binabakbakan yung ICC, kaya malakas ang loob ni Bellica na sumulat po sa ICC. Kay President Donald Trump against sa ICC. Our president earned the mandate of the Filipino people because they wanted a peaceful society. Drugs were destroying Filipino homes and families. Totoo din to. But Duterte gave them hope and security. The illegal arrest of President Duterte by the ICC sets a very dark and dangerous precedent for every leader of a free and sovereign country, such as the United States of America. The Philippines is not a member of the ICC. The former president was not given the due process prior to his arrest. The ICC's process of arrest, first, question later, violates universal human rights, specifically the right to be presumed innocent until proven guilty. So, ayan po, mga sangkay yung sulat niya. Ngayon, mahaba-haba ito eh. Ayan, yan. Ito. Baba natin. Dito tayo sa last part. Foreign interventions without due process or political prosecution should not be allowed in the modern world. Ayan, mga sangkay. Yan po yung sulat niya. So, parang ang dating dito pagpapaalam kay Donald Trump na ito ang nangyari sa dating presidente. No? Parang ganun po yung dating mga sangkay eh. At kanya din pong sinabi dito na bumaba daw po mga sangkay, nag-decrease daw po yung crime rate during the time of former President Rodrigo Duterte. At ito po ay titingnan natin kung ano po ang magiging reaction ni Donald Trump, mga sangkay. Kasi alam nyo, may mga fake news pa namang lumalabas na sinasabi po nila na ayan, si BBM, lagot yan kay Donald Trump kasi ayaw ni Donald Trump kay Bongbong Marcos at best friend sila ni former President Rodrigo Duterte. Well, lahat naman po tayo may ganyan-ganyang opinion, mga sangkay, pero minsan nasusobrahan po tayo sa amats eh. Di ba? Nasusobrahan po tayo sa amats. So, eto mga sangkay, abangan po natin. Kung akong tatanungin, gusto ko din talaga sa Tatay Digong dito sa Pilipinas litisin. Kung ano man yung mga final doon na kaso, dapat dito na lang mga sangkay. Kung walang may kaso, kasuhan. Di ba? Para dito talaga si PRRD, hindi po yung hawak siya ng mga banyaga. Mga sangkay, kasi kalungkot naman yung ganitong nangyayari sa ating bansa. But again,
kayang proteksyonan ni PBBM si PRRD kung hindi lang po talaga ng gulo sa administrasyong ito. Wala, mga sangkay, nasulsulan si Tatay Digong eh. Di ba? Alam niyo naman sino yung mga sulsul dyan. Yung isa nagsisimula sa letrang P. Di ba? Kaya nang bahala kung sino yon. Well, ano po inyong opinion? Sa tingin nyo ba, papansinin ito ni Donald Trump at matutulungan si PRRD ni President Donald Trump? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.